Hello guys, so ngayon, bilisan lang natin para maiksi lang yung video. So, basahin ko muna yung sa situation 3 na tayo. So, basahin ko, a round steel rod supported is in between two vertical brass rod. Okay. The level of the upper end of the rod is 0.06 mm below that of the brass rod. Use ES or modulus of elasticity ng steel 200 gigapascal for modulus of elasticity ng brass is 105 gigapascal. So, ayun. So, ano yung unang pinapahanap sa atin? What is the maximum value of P so that the center bar is not stressed? Ano ba yung sabihin ng not stressed yung center bar? Diba yung steel natin, siya yung center bar. Okay? Meron siyang brass sa tigkabila. Siya yung nagsusupport dito sa steel rod natin para hindi tumama dun sa steel. Diba? Meron siyang distance na 0.06. Okay? So, ano daw yung maximum P kung saan hindi ma-stress tong steel? So, therefore, para hindi ma-stress yung steel na yan, huwag natin siyang patatamain. Or pwedeng sabihin natin na pwede natin sabihin na barely touch siya. So, ano yung distance na pwede natin gamitin dyan? 0.06, yan yung deformation nitong dalawang brass. Magde-deform yan papunta dito. Barely touch yan doon sa steel para hindi ma-stress yung steel, diba? So, yung distance niyan 0.6 yung kanilang deformation ng dalawang brass para hindi ma-stress yung steel natin na nasa center nga. So, ano daw yung maximum P dyan? So, punta na tayo sa solution. Okay? So, ito yung mga given So, 35 kapal ng steel. Ito namang distance papunta dito sa kabilang side ng brass is 60. So, sa gitna is ang kapal daw niya is and then dito daw is 50. Therefore, malalaman natin na yung kapal ng brass is 5.5 kasi 60 minus 50 is 10, divide by 2 is 5. Okay? So, next is, ayan nga. So, punta na tayo. So, of course, gagamitan natin yan ng concept ng statics para masolve natin yung ano ba yung nag-a-act dun sa system natin, paano nag-a-act yung mga forces. So, yun nga, since isa lang yung P na papababa and then dalawa yung pataas na brass, therefore maghahati lang yung dalawang brass dun sa P. Therefore, P is equal to 2PB. Okay? Gets naman yan, no? So, yan yung equation number 1 natin. Since meron tayong dalawang unknown, meron pa lang tayong isang equation, gagawa tayo ng paraan para makakuha pa tayo ng isa pang equation. So, yun nga, dito na papasok yung compatibility equation or relationship nila in terms sa deformation na mangyayari sa kanila. Okay? So, since yun nga, barely touching, ibig sabihin, hindi pa ma-stress yung steel natin since barely touching. Therefore, ang deformation lang natin na allow dun sa dalawang brass is 0.06 lang. Okay? So, yan lang yung deformation na dapat mangyari dun sa dalawang brass para hindi ma-stress yung steel. Kasi yun yung gusto ng ating problem. Okay. So, again, yung makukonclude natin yung deformation na kailangan natin is 0.06 lang. Therefore, gagamitin na natin yan ng formula. PL over AE is equal to 0.06. Okay? Deformation is equal to PL over AE lang. Therefore, since brass lang naman yung kinoconsider natin dyan, yung dalawang brass, PL over AE. So, yeah, gamitin na natin yung ating mga given. So, since length is equal to, ano bang length ng brass? 200, guys. So, 200 over the area, since circular area of a circle is pi over 4 d square. So, pi over 4 d, ano ba yung d natin? Yung nga sinabi natin kanina, d. Diameter niya is 5. So, pi square, multiply by 105 gigapascal, convert lang natin. So, times 10 raised to 3 lang. So, equals to 0.06. Masasolve natin dyan yung ating PB. Okay, lalabas 18.50 Newton. So, try natin i-solve. So, dami ko ng sulat. So, yun. So, mangyayari dyan, 0.06. 0.06 200 over 4. Ayan, ginaganyan ko yan para hindi magkamali ng type.
pag walang parenthesis, minsan lumamali ako eh. So, 0.06 yan. Shift solve lang natin yan guys, lalabas. Oop. Ay, na mali tayong type. 105 times 10 raised to 3, 6. Shift solve. So, oh? What the world? Dalawa na na-type natin na 6. Yan ang sinasabi kay nalilito tayo. Shift lang. Hindi na shift solve. Nakalculate lang. Nako. Ay, ulit pa ng type guys. Gusto kong mabilis eh. Mali pa ng type. Okay, test and raised to 3. So, wala pa tayo na equals dyan. So, 0.06. Magkamali ka pa, ewan ko lang sa'yo. So, yun. Anong lalabas? 618.50. Okay? Tuloy na natin sa'yo. Hindi na natin ma-time later. So, makukuha na natin yung value ng ating P. Since nakuha natin sa equation 1 is yung P daw is equal to 2 PB. So, doble lang natin yung PB natin. So, 2 times A 1237. Start na lang natin sa B. Para hindi na natin ma-type yan later. So, ayun. Nakuha na natin agad yung value ng maximum P. Ano ibig sabihin nun? Ano interpretation natin dyan? Therefore, ito yung P na pwede nating i-apply dito sa ating steel rod para mag-barely touch lang dito sa ating steel. Okay? Barely touch lang yan pag in-apply natin yung force na 1237. Okay? So, yan lang yung way niyan, di ba? So, therefore, nakuha na natin yung answer. Next question is, if this maximum load is doubled, what will be the stresses in the steel rod? Okay, dodoble daw natin yung maximum na to. So, mangyayari, 2474 na yung ating force. So, ibig sabihin, kung yan na yung force, therefore, yung steel din natin, mararamdaman na rin yung may stress, di ba? May stress na rin siya. Tutulong na siya dun sa dalawang brass para mag-resist nung ating force na 2474. Ibig sabihin, may deformation na mangyayari sa kanya. Deformation niya is ito, di ba? Bababa yan, so magde-deform yan. And also, yung brass magde-deform yan. This is the deformation ng brass. And this is the deformation ng steel. Okay? So, gamitin lang. So, ito yung mga reaction nila, di ba? Sa force na to. Ito. So, yung force B, dalawang force B, and then isang force S, which is steel yan. Summation of forces, vertical ulit tayo. Gamitan natin statics ulit para makabuo tayo ng equation. So, PS, lahat lang naman ng pababa. Lahat ng pataas, add natin. PS plus 2PB is equal to, isang pababa lang, 2474. So, equation 1. Okay, then, gawin lang natin in terms of PB. So, P is equal to 2474 minus 2PB. Okay, compatibility, gagamitan natin yan since meron nga tayong dalawang unknown. Okay, dalawang unknown yan. So, gamitan natin ang compatibility kasi may nabuo nga tayo ditong mga deformation, di ba? So, ano relationship nila sa deformation? So, ang relationship nila is that yung the deformation sa brass is equal to the deformation ng steel plus 0.06 kasi same lang sila ng distance, di ba? Yung deformation na semblant lang sila, oh. Kung napapansin mo yan. So, therefore, the deformation ng brass is equal to deformation ng steel plus 0.06 ko. So, gamitan lang natin yung formula ng PL over AE. So, PL over AE is equal to yun nga, yung PL over AE ng brass, PL over AE ng steel. Plus lang natin ang 0.06 since ito nga, dahil dito. So, yun, lagay lang natin ulit yung mga given natin. Okay, so ano bang mga given natin? 200 again yung length ng brass. Okay, ito 200 length. And then times the area, pi over 5 square times 105. And then equals siya sa 2474 minus 2 PB. So, 250 over, since, ito yung maisip natin guys, no? So, bakit itong steel, di ba ang haba niya, originally is 250 minus 0.06, di ba? Yan dapat yung distance niya. Bakit hindi niya sinama? Sinabi dito, pwede neglect yung 0.06 kasi nga, yung 0.06 is sobrang liit na yan, di ba? 0.06, halos 0 na yan. So, pwede na nating i-neglect yan. So, gawin na nating length is 250. Or pwede naman, kung
gusto natin gamitin, pwede natin i-add yung 2.06, di ba? So, ayan. So, pwede lang natin i-click yan kung gusto namin natin din. So, over the area, and then the elasticity nung ating steel, which is 200 times 10 raised to 3 plus 0.06. So, masasolve natin dyan yung PV. So, type natin. Hopefully, di tayo mamali ng type. Medyo naglalag-calc natin. Tap lang, sinisip pa calc no? So, yan. Lalagay ako ng mga ganti. May iwasan pagkakamali. Ano tiwala sa aking mga typing. Ayun, na-type na natin isa. So, next. Type natin yung isa. 2 per 7, 4. Ayun nga. 2, 4, 7, 4, minus 2. Yung x natin. Ito yung kailangan lagyan din natin ng parenthesis para mamali siya ng pagbasa. Okay. So, 250. Dadaglag natin 0.06. Then, pi over 4 ulit tayo guys. Area ulit, 35 square. And, yeah, 200. Oops. 10 raised to 3 lang. So, limutan natin yung 0.06 dyan. Kailangan yan. Mapupuno ng kalki natin. Buti kumasya pa. Shift, solve. Ano masasolve natin dyan? Yes, sir. 634.63. Okay, 64 na yan. So, ayun. Mali ito. So, yan. Nasolve na natin yung PB natin. Therefore, using this value, masasolve na natin yung PS. Balik lang tayo dun sa equation natin kanina, which is ito. Alam natin na PS is equal to 2474 minus 2PB. Okay? So, yeah. Type lang natin yan. So, 2474 minus 2, yung PB natin na solve kanina, answer, equals to 1204.72. Okay? Or 73 pala. So, ito yung PS natin. Okay, so, pinapahanap kasi sa atin yung stress nung steel, di ba? What are the stress ng steel and brass rod? So, gamitan lang natin ulit ng force over area. Force natin na nakuha over the area ulit. So, di ko na tinap dyan kasi ito lang din naman. Area ng steel, area ng brass din, tapos yung force ng... So, makuha natin yung value ng ating stress sa steel and the brass. So, yan lang. Thank you.